Gawain mo dapat. Sabi ko, sabi niya, ganun po ba? Di, sabi ko, magbabayad na ako. Ano na lang? Ano na lang yung kita lang tayo sa ibang araw. Nung bumili po ako dito po kasi bumili sa Doribon, yan sa may Sulimanya. Bumili po ako ng tinapay. Paglabas ko, sakay pa siya nung service niya. Sabi niya, sumabay ka sa akin. Sabi ko, sige po. Sabi niya, kuya, niyaya niya ako. Mag-evangelism po tayo. Sabi ko, sige po. Wala po ba siya? Kailan po? Sabi niya, baka next week. Sabi ko, mayroon po ako na. Pero bibigay ako ng schedule sa'yo, magkatulong na lang. Sabi ko. Pero pag-alis po namin, nakita po namin yung kasama po namin dati sa church. Sabi ko, kasama na, si ano yan si Dennis yun Sabi niya, dinaanan na namin. Naisip ko, sabi ko, kuya, maghahayo tayo sa ibang lugar. Tapos yung kasama ko natin, hindi man lang natin nahintuan. Sabi ko, taliwas ko yata. Taliwas ko yata na hindi man lang. Imbis nila, yun po sana ang anuhin natin, unahin natin kasi may tanim na po sa Panginoon yun. May tinanim na po ang Panginoon ko. Sabi niya, hindi ko na lang dinugtungan, baka may something po sila. Ang akin po naman, ang pagmamahal mo sa Panginoon, huwag mong i-apply dun sa mga kapatiran mo. Kung meron ka mang something sa Kanya, di ba? Kasi sa panahon na tayo po'y maghahayo, gamit po natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Kung masusubok man po tayo, sabi nga po dito, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos. Kaya sabi ko sa kanya, bago po bumaba, kuya, kung maghayo tayo, pwede po balikan po natin yung sinabi ko. Sabi, sige, walang problema. Hihintayin ko po, sabi ko, kuya, hintayin ko po yung tawag niyo. At pupuntahan po natin yung kasama po natin natin. Hanggang ngayon, hindi po tumawag. Sabi ko, ito po, may something po talaga. Yung mensahe na ipaparating namin sa kanya, hindi makakarating kasi mayroong gap sa kanila. May barrier. No, may barrier. Kaya sabi ko, bago po natin unahin yung ibang tao, sabi nga sa Bible, bago po natin suwayin ng ibang tao, tingnan po muna nating talukap, baka mayroong dumi. Diba? Sabi ko sa kanya, kasi nung naano ko rin po sa kanya noon sabi ko rin po sa kanya nung panahon na kami po magkasama. Sabi ko sa kanya, kasi po yung meron po siyang ugaling bugnutin ba? Pagka bugnutin, sabi ko, pag yan po ginamit po natin sa ating pagkakakilala po sa Panginoon. Nakakilala po kayo sa Panginoon. Sabi nga sa ano ba yun? 7 fruit of Holy Spirit. 9 Holy Spirit. Galatians 5. Galatians 5. Galatians 5. 21. 21. Ay, 22. 21 po ba? Yung fruit of Holy Spirit sa Galatians na ano po yung 22. 22 po ano? Sige. Pagtitimpi,
Ito ba? Bungang, ano? Sandali po ah. Galatians 22. Ah, 5:52 po. Hmm. Datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahintulupod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat. Kung wala po sa atin po yan, ano po tayo, may conviction na po tayo sa Panginoon. Malamang po, di po malayo na. Ang sabi po ni Apostol Santiago, na ariin nyo kung kayo matukso. Andyan po yun. Yeah. Kasi ang Holy Spirit po natin, hindi po solido. Sa laban po kasi natin sa mundo pong ito, ang ating baluti, ang laban po natin, ay yung pong kapangyarihan ng Panginoon, hindi po kapangyarihan ng kalaban ng Panginoon. Kaya, yung 9 fruit of Holy Spirit, napakagandang ano po yun, napakagandang panlaban po natin yun sa ating sarili. So oras na tayo po ay matukso, madapa, at masubok. Kaya sabi po ng Panginoon, nasabi po ni Apostol Pablo, yariin nyo na kayo po ay matukso at sa iyong pagkatukso, sa iyong pagkadapa, bumangon po kayo. Lumaban po kayo. Alang-alang sa yung pagiging anak ng Panginoon. Yaman nalalaman na ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Kaya, kung sabi ko po nung nakarang meeting natin, na tayo po mga Kristiyano, hindi pa ibig sabihin na preno po tayo sa mga pagsubok. Wala pong ang Panginoon, ang Diablo, 24/7 po siyang nakaantabay po sa atin para subukin po tayo. Kung mabasa po natin sa Job, kung paano sinubok si Job, siguro hindi po natin makayanan yung naranasan niya. Pero sa pagkakataon po ito, sa panahon po ito, na tayo po ay nasusubok. Dito lang po sa Santiago 1-5, malalaman na po natin kung paano po tayo lumalaban sa mga pagsubok. At ang kagandahan po nito, at kung tayo po ay laging sabi na sa Hebro 11:1, kung tayo po ay laging humihingi, nakikinig sa salita ng Panginoon, doon po rin ma-apply sa ating sarili. Doon po magkakaroon ng magandang challenge sa ating sarili. Ang pakikinig sa salita ng Panginoon. Ibig na yung pakikinggan po natin ay makamundo na balita na meron na naman tayo. At kung ibaling ko natin doon sa mga salita ng Panginoon,
may napagaganda po ng prayer. dating po sa buhay Kristiyano po natin. Kaya ganun po, Lagyan mo dyan. ganun po ang aking exhortation sa Diyos po ang papuri ng lahat. At Mababasa mo dyan, Pedro, yung fruit of the Holy Spirit. Opo. Kung ano mo sa cellphone, Opo. basahin mo Pray lang. natin. Pray natin. Panginoon. ito po yun sa 5:22 ng Galatians. Datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Amen. 23, kamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Yung 24, at pinangako, at ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus, ang laman na kasama ang mga masamang pita at mga kahalayan nito. Kung tayo mga bubuhay sa mamagitan ng Espiritu ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging mga palalo na tayo'y mga mumukihian sa isa't isa hanggang sa mangigitan sa isa't isa. Amen. Ito lang po yan. Praise God. Okay, sir. So, ito po, ito nga po, yung sa Holy Spirit po natin, sa fruit, nine fruit of Holy Spirit, napakaganda pong, isang panglaban po natin sa mga araw-araw natin pamumuhay, para po sa mga temptation, para po sa pagsubok, kung tayo nga po ay madapa, sabi nga po ni Apostol Santiago, na tayo po ay lumaban. Ngunit kung magkukulang ang inyong karunungan, ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi manunumbat, at ito ay ibibigay sa kanya. Amen? At ito po ang ating ito po ay exhortation. At samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Father God, salamat po Panginoon sa gabi pong ito, sa iyong mensahe po Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah Lord. Salamat po Panginoon sa gabi pong ito. At loobin mo po Panginoon ang aming puso't isipan. Gamitin niyo po kami Panginoon sa panalinginan pong ito. Bigyan niyo kami ng kapangyarihan. Manalangin po Panginoon sa mga prayer request na nandito po ngayon aming na magaganap po sa lugar pong ito. Kaya mo po Panginoon ang itakwil mo po Panginoon ang mga masasamang Espiritu Panginoon kung mayroon po sa lugar po ito. Hallelujah Lord. Salamat Panginoon sa ngalan po ng dikilang pangalaman. Pinupuri ko na nito na salamatan sa pangalan ni Jesus na namin po sa Diyos. Amen. Amen. Praise God, hallelujah Lord, at maraming salamat sa mensaheng na ibahagi niyo naman po sa amin Lord, at gulay-gulay po namin sa kasalukuyan po ay magtatawag po tayo ng magpapahayag ng mga nagawa po ni God sa buhay po natin sa mga nagdaang araw. So, ang sino man po ay willing tumayo po rito at magpatotoo kung ano nagawa po ni God sa buhay ninyo, of course. Praise God daw po, ibabalik ng papuri kay Lord na kaway ko yung question ko. Salamat po kay Lord, talagang ramdam na ramdam niya po pagka kasama niyo si Lord.
kung paano ko siya kumilos. Pero hindi po, ang nag-ayos sa akin ng puro Pilipino. Higit po kay Kuya Manny. Yung mga nurse, puro Pilipino talaga yung naganaw. Hanggang sa operating room po, puro Pilipino. Ang sinasabi ko lang po ng mga time na thank you Lord, thank you Lord. Hanggang sa tinurukan na po ako ng anesthesia, sabi ko na lang po kayo kung bahala Lord. Ganun lang po lang ganyan. Tapos, ang muli ko na lang po sinabi bago ako, na parang nag-ano sila doon nag-orientation, parang ganun, nagpapakilala. Tapos sabi ko na lang po ng pagkalit, God bless us all. Tapos ng doktor, ano sabi mo? God bless us all. Okay, you pray. Kasi may malay po ako pag inaoperahan. May malay po ako, pero hindi ko nararamdaman yung opera. Praise God po at sinamahan po tayong ni Lord. Talaga po yung favor sa ating mga prayers na tutugon na yan. Salamat po. Thank you Lord po. Kay Lord na po ako po. So, sino pa po ba? Meron pa po ba? Thank you. Salamat sa Panginoong Diyos at talagang nag-pray ginawa natin din prayer meeting nito kasi yung trabaho ko 9 kami pero hindi itong linggo na ito hanggang natatapos na. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos at nilog din niya yung prayer at papakilala din po ako dahil ako po si Kuya Bandi. Ako ay dito rin po mag-lingkod sa salamat sa Panginoon at sana ay gawin niya na patuloy na makakain. Ano yung sakyan mo kay Bandit? Ano yung sakyan mo? Ay, yung pick-up. Kaya kami dito ang isa siya ng binsan. Pinapakuwiling mas matuto po ang mga nagawa ni God sa buhay natin sa mga nagkakaroon. Ganito. Ba? Sabi niya, doon niya ako tinatasak. Sabi ko. Pag-usapan natin. Sa biyaya ng Panginoon, kaya nagpapasalamat ako sa Lord. No? Napakabuti ng Panginoon po natin. Sa iyo nag-aayos ng lahat. Ngayon Diyos, makadala sa tinatawag sa gawain ng Panginoon dito po sa Mark. Ay, Diyos ito tayo kayo na maraming po yung ayos ng Lord. Ito po ang bawat isa sa atin sa kanyang pasan. At yun na po, purihin ng Panginoon sa bawat buhay. So, dagdagan ko lang, gawin ko ng apat. Magpapasalamat na po kasi kaya lang lagi natin binabanggit. Pag tayo naka-join na po kay God, ay sisitan na tumitrigger sa atin. Kasi ang naisin ni Sitan ay muli tayo mabawi kay God. So, bilang isang advocate ni Denise, may nag-PM po sa akin, OFW, babae course. At tinatanong ako kung single ako. Sabi ko, bakit yung tinatanong? Bakit yung tinatanong? Wala, natanong ko lang. Sabi ko, sinirita ko na mismo, as in frankly speaking, ayaw manira ng mga pamilya na may pamilya. So, bagamat ay wala ako sa asawa ko, matagal na, pero wala sa isipan ko makipagrelasyon kaya hindi ko asawa. So, ayun, doon sa PM niya, hindi na niya nasundan yung PM na ano. So, ibig sabihin ng tumitrigger kasi sa atin si Sitan pag yung yung solido na yung natin kay God, hindi magawagi si Sitan. So, ang sa pagkakataong yun, of course, umuwi si Sitan ng gawaan. Hindi siya nanano niya gawin sa kanyang anak. Ganun na po, simple. So, yun na po. Amen. So, hawak na po natin mga kulit. Maraming salamat sa buhay ng lahat na nag-testify ng good news sa ating Panginoon. And muli, welcome po natin si Kuya Charlie. Amen. So, this is our prayer meeting every Tuesday po. So, we are starting about 7:30. 1 hour and 1 half like that. So, praise God po at nakasama ka namin. Isa po kayo po.
Amen. Maraming salamat kay Kuya Banti, kay Kuya Jason, na kasama natin sa gabi ito. Amen. So, how yun na ba yung mga personal prayer request niyo po, no? As usual, same process pa rin po. After our worship song, we will form a circle and then we will count at least 1 to 7 mamaya. And then, ipapanalangin po natin kung yung mga papel na hawak kung kanino yung matatapat sa inyo mga kapatid. Okay? And then, yung iba nakasulat, pwede pa yung mabot. Amen? So, tayo na tayo mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga oras ng Panginoon, ikay aming nais makatagpo Panginoon. Makaliig Panginoon. Because ng iyong presensya, Lord God, ay ang kailangan namin, Lord God. Because your presence, Lord God, is everything, Lord God. Our life is meaningless and useless without your presence. Thank you, Lord, for being with us here. We do believe by faith, Lord God, na nandiyan ka sa aming kalagitnaan. At nandiyan ka, Panginoon, para, hallelujah, para kami makaliig, Panginoon. Kaya sa mga oras ng Panginoon, wala kaming ibang gagawin, Panginoon, kundi sasambahin ka namin, Panginoon. Dahil ikaw ang nag-iisang Diyos, Panginoon. Hinahanap-hanap namin, Lord God, ang karita ng iyong mukha, Panginoon. Sumasama kami, Panginoon, sa iyong pagkilos. Kaya sa oras ng Panginoon, hallelujah, Jesus. Iparanas mo sa aming Panginoon ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa aming Panginoon ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Hallelujah. Because you alone are our God. You alone are the Most High, Jesus Christ, Lord God. Nothing compares to you, Jesus, our Adonai, our El Shaddai, the blessed Redeemer, our beautiful Savior, the Rose of Sharon, our Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Narito kami, Panginoon. We humble down again ourselves, Lord God. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. Narito kami, O God. O hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa hiling na hangin, aming dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang sa aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan umakan ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, Lord God. Nagpapakumbaba, Panginoon, sumasamba sa iyo, Lord. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin
Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong galang. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. 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 Dakila ang iyong Amen. Let's form a circle, mga kapatid. In a total of 47. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Hindi ba? Bumalik. Okay na? Ha? Kasi ninawalan. Sino wala? Ito, isa. Bumalik. Kaya Charlie? Isama ko namin kayo sa taas. Amen. Pwede na po tayo sa loob. May mga place. Mag-comment pa rin ba? Mamaya ka na. Sino yung nasa-secretary? Request nila, ipag-promote. Amen. Mga kapatid, tayo panalangin mo na mga kapatid. Kuya Jerome. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Pinupurit sinasamba ka namin, Panginoon. Ikaw ang Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari. Amen. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Amen. Pagamat kami makasalanan, Panginoon, alam namin, Panginoon, na ikaw walang sawang gumagabay sa aming Panginoon at binibigay ang aming pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, ang aming mga kapatid no, sa LOTH, Panginoon, may mga nararamdaman kasakitan at kinakaharap na problema sa buhay. Panginoon, gabayan niyo po sila, pagdalulong niyo po sila, Panginoon, hipuin niyo po sila, Panginoon. At ang mga kapatid namin na may mga problema, Panginoon, bigyan niyo sila, Panginoon, ng katalino, Panginoon, upang magamit nila, upang masolusyonan ang kanilang problema ang kinakaharap, Panginoon. Bigyan niyo sila ng malakas na pangataw, Panginoon, at palakasin niyo rin po, Panginoon, ang kanilang spiritual na pananampalataya, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, at sa gabing ito, Panginoon, ay muli kami nagsama-sama, Panginoon, upang papurihin ka, Panginoon, at mag-aral ng inyong salita, Panginoon. At ang aming mga pamilya, Panginoon, na malayo sa amin, Panginoon, gabayan niyo rin po sila, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoon, nang sa ganyan, Panginoon, makakilala rin po sila sa inyo, Panginoon. Kasama namin sila, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Panginoon, ang mga kapatid na nandito ngayon, Panginoon, ay uuwi sa kanilang tahanan, Panginoon.
gabayan niyo po sila, Panginoon, at makarating ng ligtas sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Panginoon, muli, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Panginoon, sa pangalan ng anak, Panginoon, na si Jesus Kristo. Amen. Ibibigay pa. Kaya lang, hindi lang siya magpapagpapag. Kaya lang, nandito hindi naman sa baby flow sa kanila sa brain na lumalawa sa kabog nawala ng kulay ng buwa ang pinasuro yung highways sa bahay mas mapangin sa baby flow talangin namin ng mga namin Panginoon sa kapatigas Diyos lapit pumunta ka dito sa lupa ng Jesus ikaw ay nagpagalintin pati kami sa malawin sa iyo ikaw ang aming Diyos na buhay Diyos nagpapagaling nagbuhat na namin kami pwede po dyan sa prayer kasama niya sa mga operahan sa ulo stroke ay maging successful nagbabasa-basa pa, pero matagal na. Siyempre, nandito tayo sa ang Diyos na na-stroke sa operahan sa ulo sino magkagamitin ng mga doktor gawin mo sila karunungan para hindi sa mga paano Diyos pagpalala ito maging kagalina sa mga sa trabaho ni ano man yung Kuya Ram sasagot ng o hardly ang Diyos ngayon naway mayahatid ng mga OFW sa Rawal International Franchise sa Mall. Ang Diyos, pagparangin mo pa ng Diyos. Ang patuloy na advocate ng yaman may mga OFW dalangin ng Diyos ang mga OFW sa Rawat Agency not franchise sa Mall. Ibigay ang mga kabayapaan sa mga buhay dahil sa kanilang mga patuloy. Pati na namin yung nalapit dito sa pagpalay mo rin ang buhay ni Mali. hindi pa na wala tayo siya. Pagpalay mo sila, pagpalay mo sila. Ang Diyos na nilalapit ko nga si Ate Eva Ignacio
Panginoon Diyos na malayo po sa Panginoon ang kanyang pamilya, proteksyon. Yes, Lord God. Nilalapit po namin ang hiling ng kanyang puso, hiling ng kanyang request for you, Lord God. Ang kanyang pamilya, Lord God, na proteksyon, Lord God, sa mga bayan, Lord God, sa mga pamilya. Last kasi na dukuhan mo sa mananong mo pa yung pagpapasa sa kanilang mga masasamang at malayo sa kapamakan ng Panginoon sa Pilipinas para sa pagpapali sa mga dumarating mga bagyo makalamit at salamin ng Diyos kapatid na Evelyn sa buhay at palangin mo pa yun na malayo sila sa kapamakan best mo nga buhay kailan din mo makilala ka pa yung Jesus matanggap mo pinagpapag ko sa Kahit anong version, pwede kami mag-download sa cellphone Bible. Just to know the truth more. To know more about Jesus. Mental healing pamangkin ni Pastor Cruz si Cruz Jonathan Steve healing for Sonia and for Sapagkat kamatayan ang pabayaran ng continuous healing of Pastor Cruz sister Shal or pneumonia, scoliosis, mental tayo ay mayroong pabayaran ng aming kasalanan. Kasi kaya tayo mayroong pabayaran ng aming dito sa meron sa Pilipino na nabubuhay sa Sa ngayon, minsan pinaabot mga Pilipino, 60, pinakaano yan, mga 50 ganyan. Mostly mga 50. mapalat tayo kasi ang kanyang kilala. Parang kilala na ano man ang kanyang nararamdaman kasi natin buhay pa tayo. Maraming pagkataon pain nilalapit sila pa ang kapatid sa ito gamit mo pa ang Diyos sa mga pasahan pang-susukunin mo siya pa gumagawin comfort manilang sa kanyang nawasakan hanggang cheers kamatayan oh ang my bayaran Lord ng God kasalanan. Kasi bakit ano yung Mother of Father Jonah ito sa verse 10 si Clementa Sato for all healing and broken o kanang Diyos yan din ang aming kapatid nanay kapatid mo si Ate Jonah Monsanto si Clementa Monsanto sapagkat ang lahat ay nagkasala walang sino bang nakakapot sa kasalanan. At talaga na ako walang sakto dito sa ikaw ang aming Diyos walang sakto ako proteksyon sa dito pa ako sa'yo buhay ng mga kapatid dito pa ako sa'yo ang galing mo pa ikaw maranasan ang pangyarihan makilala ka pa ni Jesus makasalamat ka pa makilala ka sa makapangyarihan na Diyos kalwalhatian ng lahat. Dito natin tanawin. Kasi ito yung pinagawa ng mga tao. Kayo sa Panginoon si Ayun sa Antonio sulat, walang napulit, walang kahit isa. or healing due to Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. biyaya mo din agad healing na lang ang kapatid na kuya kanyang stepfather na si Antonio Montre healing po Ang lahat ay mabilis ng landas mapanggusan at ang kitin magpakasama. ng Diyos Walang gumagawa ng mga walang kahit isa. Parang bukas na lilingan ang kanilang kalalamunan. Ipananata at ipapo ang panililig lang. biyaya mo Nandalaman magawa ng pinto. Kasi ng mga tao karamihan eh.
Lahat yata ay ang labi nila ay may kamandag sa puno ng pagbubuha. Masasamang salita ang kanilang bibig. Maawa ka. Puro bibig, ang dami ng kasalanan. Upang ano man ang kanilang mga karamdaman. Sila ay tumatakbo upang sumatay ng kapwa. Parang mga ng sabi. Ganyan din parang diyan, parang nilalapit si Hindi nila Aaron, yung Del Monte, ang nanay ni Kuya Alex. ang walang relasyon sa Diyos dahil sa kasalanan Naway umaling ay ang ang ulo. gawin. Parang diyan, ang Hindi sila magkakaroon ng mother ni tunay Kuya na Alex, peace of Panginoon mind. Diyos na may sakit sa likod. Yun ang Si Aaron Del Monte, Panginoon Yeah. Diyos. Ano pa ba yung mga kasalanan? Dili pa lang dito sa Bible. Ibigay mo Ano pa lang ito kapatid nalaman? Way back 2013. ang mahal sa buhay ng aming mga kapatid na ito. Sabi dito Ikaw sa ang aming Galatia. Diyos na inaasahan. Ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang aming Diyos na aming pagkakatiwalaan. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Verse 19. Sabi dito. Ayun sa rin si Alfredo de la Cruz, Brother of Kuya Eric de la Cruz, healing from diabetes o Diyos kaya din sa mga may sakit ng diabetes sa kapatid ni Kuya Eric de la Cruz na si Alfredo de la Cruz. Yes, Lord yan, sabahin mo ang diabetes, Panginoon. Buhat mo yan, Panginoon. Ang kayang kapangyarihan, Panginoon, ibiyaya mo ang patuloy. Matanggap kami ng pagkakalimutan. First, recruiting in divine healing for the father-in-law of Kuya Bon. Paghingan, pag-recruiting in divine healing. Basahin ko na lang ito. Father-in-law of Kuya Bon. Jody Guzman. Hindi manikakala ang mga hilig lang naman. Iapil. Panginoon sa panggawa. Iapil. Meron ka ng asawa, hanap ka pa ng iba. Ito talaga ng request ni Kuya Lito, Kuya Mark, Sa halayan. healing for this O, pasok. Halayan at karasuan. Melody Ferrer, Panonood ng and pornography. divine impact healing for his Pumasok sa mother, mga patay Emel simple, and mga Mars Sharon, Wars. sa Christ Sponsor, Note sa YouTube. Pinag-aaral ko po ng Pornography. God, Pagsusma sa Diyos-Diyosan. Yung mga images. si Mga ano yung mga Kuya ni Greek Kuya Mark, images, di ba? healing Kahoy o na may cancer, pangpagulam. Melody Ferrer, divine healing for his mother, Sa Bible, pangpagulam. Pagkakuot Pagkakuot sa isa't isa. Alam mo yung pornography? Meron pa ganyan. Ikaw ang aming Diyos. Pagkampi-kampi. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang aming Kahit wala nang utang kasi naiipit pa sa tapos nangiram siya. Paglalasing. Meron ako doon sa ano, sa... Oo, oo. Yung Oh, yun. cellphone mo gagamitin. Katulad nito, Kailangan may magkaroon mga ng kailangan. ganyan. At gumagawa ng Ikaw mga ito mag-upload. ay hindi Ikaw ang magkakaroon ng gagawa ng- bahagi sa kaharian ng Diyos. Very Gawa ka ng account para sa Bible. Dahil Problema sa mga nito, kasalanan, yung memory. mayroong Dapat kabayaran. bumili ng bagong cellphone. At ano yung Pang, kabayaran? pang video lang. Kailangan gagawa ito. Kasi ginagamit ko sa OFW kaya hindi ko orderan. Roma chapter 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit, may ngunit. Ibig sabihin, mayroong bad, pero mayroong good. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libre kaloob, ibig sabihin regalo.
wala kang gagawin, kundi tatanggapin lang yung regalo. Regaluhan kita ng ano, diba, regaluhan kita ng cellphone. Tatanggapin mo ba kung may bayad? Hindi. Siyempre, regalo, tatanggapin mo, walang bayad. Sapagkat kamatayan at kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos, regalo sa iyo, ay buhay na walang hanggan. Amen. Sa kanino? Yan ang tanong. Paano? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. It's because of Jesus. Bakit? Amen. Anong ginawa ni Jesus sa'yo? Gaano kanya kamahal? John 3:16. Tama? John 3:16. Basahin natin. Pamilyar ka ba sa verse na ito? Sinibang pa ako, alam ko, pero hindi ko naintindihan. Minimorize ko lang, pero hindi ko naintindihan. Tama? John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi lang ikaw, kundi tayo lahat. Buong sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino yung anak niya? Jesus Christ. Binigay niya si Jesus Christ upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Hindi na tayo mapahamak. Mananampalataya, karoon tayo ng faith. Amen. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na lang tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang. Bakit ano ginawa ni Jesus Christ sa iyo? Or sa akin, o sa ating lahat dito? Binigay. Binigay lang. Pero mayroon pang malalim yun. Pero sa ating patuloy na panampalataya sa Panginoon, kung nanampalataya tayo, sabi dito, sa verse 17, kaya isinuko ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ang sumampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kapag hindi tayo, if we don't have faith in Jesus Christ, very clear sa Bible, we are condemned na. No? Meron na tayo, kumbaga, dito pa lang may ginajudge ka na anong mangyayari sa atin sa hinaharap. And we are so blessed. Ako 37, ikaw pa Charlie, ilang na? Kaya na pala tayo, halos, yung purpose si Lord, bakit nahabang pa natin ito at patuloy pa tayo, bigyan ng mahabang buhay. Ito yung simula ng purpose, pagkaalam natin sa purpose ni Lord. We will have a strong faith in Jesus Christ. Ano ba yung ginawa ni Jesus Christ? Next na tanong. Anong ginawa ni Jesus Christ sa'yo? Wala. Hindi pa natin alam. Anong ginawa sa'yo? Charlie, hindi pa talaga alam. Ito yung ginawa niya. Isa ito sa mga verses. Anong nalaman? Bakit? Dali pa pala. Isa ito sa Roma. Chapter 5. Verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin. Namatay si Jesus Christ. Pamilyar ka ng Holy Week, di ba? Mag-celebrate tayo ng Holy Week, baliktad. O hindi, mali. Mag-celebrate tayo ng Holy Week, hindi tayo lalabas, o ano pa man. Ang pag-celebrate ng Holy Week is to remember that Jesus Christ died for you. Kinama? Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin ng pamatay. Si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Paano ka niligtas ng Jesus Christ? Yun, niligtas tayo sa kanya pagkamatay sa krus. Sinabi dito sa verse 8, ulitin ko
Sa verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, Jesus Christ loves you. He gave His life on the cross. No? Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. It's the precious blood of our Lord Jesus Christ. Noon kasi, kapag meron ng kasalanan, mag-aalayan sila ng hayop. Ng hayop para mapawalang sala. Ang hirap maghanap ng pinaka beautiful na hayop para ialay. Pero ngayon, isa lang ang ginawa pagdating ng Jesus Christ. Buhay niya. Buhay niya mismo. Namatay. At yun ang nagpapawalang sala sa iyo, sa akin, at sa atin na. Ngunit sa mga sumampalataya lang yun. Ang hindi sumampalataya, ang hindi naniniwala doon, hindi sila magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit kay Jesus Christ lang? Wala na bang iba? Wala na bang iba, Pastor? Sa nabasa ko sa Bible, wala na. Siya lang. John, mayroong proof sa Bible, no? John chapter 3:14. Familiar ka ba sa book of John? 14 verse 16. Verse 6, sabi nito. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan." Si Jesus Christ nagsabi dito, no? Charlie, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Pwede bang yung aking mga good deeds ay isa yung license para ako ay makapasok sa langit? Hindi. Bakit? Sinabi lang dito sa Bible, kahit anong gawin mo, hindi yan makakatulong para makapunta ka sa langit. Bakit? Basahin natin, ha? John Episo. Di ba, ganda ng good news? Paano ka, ma-miss ka sa good news? Ako na-miss talaga ako ng way back 2013, sabi ko. Ang una kong intention noon, nung nakikinig ako nito is, dahil nung nag-share sa akin, yung anak ng pastor, grass ko? Yung ba sa school? Nung nakinig ako, doon ko na, yun ang purpose ni Lord, bakit sinayaan niya na dati sinasarap ko yung pintuan eh. Ngayon, binigyan ko ng chance. Doon ko na, sabi ko, ito pala yun. Kasi hindi naman talaga tayo nagbabasa ng Bible, di ba? Hindi natin malalaman ang katotohanan kasi hindi tayo nagbabasa ng Bible. But the Bible is the Word of God. This is the love letter of God to us. Hindi natin pinapansin. No? Sahin natin. Episode chapter 2. Verse 8 and 9. Sahin natin na. Ang Diyos ay Episode ay galas ito. Episode. Chapter 2. Verse 8 and 9. Sabi dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Anong kagandahang loob? Grasya. Grasya yan ha. We deserve punishment, pero dahil sa kanyang grasya, hindi niya binigay sa atin. Yun ibig sabihin ng grasya. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Naligtas ba tayo sa gawa o sa pananampalataya? Pananampalataya. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Hindi dahil sa ating good works. Regalo ito ni Lord. This is my Son, Jesus Christ. He died for you. You will believe it or not? He died for you to save you sa iyong kasalanan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang buhay na walang hanggan ay kaloob niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Paano naman yung good works ko? Yung good works mo, hindi niya makakatulong sa iyo yan. Pananampalataya kay Jesus Christ. Libre ito.
Hindi sa iyong magawa. Dahil walang dapat may ipang malaki. Karamihan sa mga mayayaman, akala nila, pag sila ay nagdo-donate sa mga foundation, sa mga ganito ng mga pera, akala nila makakaligtas sa kanila yon. Hindi. Kasi sabi sa Bible, hindi dahil sa gawa, kundi sa pamagitan ng pananampalataya. Ang ginawa kasi ng karamihan, ginagawa ng karamihan ng tao, ang kanilang Diyos pera. Pag may problema, pera, sa kanilang lalapit sa Diyos. Kung pera lang ang basihan, lahat tayo, hindi pwede tayo makapasok sa langit. Mingaw, ano ba yun? Walang ano. Anong tawag yun? Yung langit, walang ano. Walang anong tawag yun? Yung ano ba? Tahimik ba? Anong tawag yun? Yung walang mga tao ba? Walang mga ano doon. Puro napunta sa impyerno, no? Pero by the grace of God, He gave Jesus Christ sa atin. Namatay siya once and for all upang tayo ay papatawad sa ating mga kasalanan. Kaya yung alam natin na it's because of good works, hindi. It's by faith with our Lord Jesus Christ. Napakalaga yun. Kaya sabi dito, so, nagtinahan mo na konti. Kaya Charlie, ganito. Nais mo ba na mag-start ng relationship kay Jesus Christ? Ang tanong paano? Hindi mo ba natanong paano? Ano natin ha? Kasi ang Bible rin ang magsasagot. No? Paano, Pastor, paano ako magsimula sa ating relationship kay Jesus Christ? No? I want, tanggalin mo yung religion sa buhay mo, ipasok mo ang relasyon mo sa Panginoon Jesus. Sabi niya ba? Napakaganda dito kay Charlie. Napakaganda. Mamis ka dito sa Word of God. Napakaganda. Sa Acts, dito sa mga gawa. Chapter 2. Verse 38. Chapter 2, verse 38. Ano sabi dito? Yan. So magsimula tayo sa 36. Yung ginawa ko ngayon, ginawa rin nila sila yung Laura, sila Peter. No? Kilala mo si Pedro, di ba? Si Pedro, nag-share siya ng about Jesus Christ. Sabi niya, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Very clear sa Bible, yung pinako sa krus, siya yung Diyos, Panginoon at saka Kristo. Pag sinabing Kristo, ano yung tiguan? Sinugo. Kaya sinugo niya, kanyang bukong anak para ligtas tayo. 100% human, 100% God. No? 37. Nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Nalaman nila ni Jesus Christ ang kanilang Savior. Nabagabag ang kanilang kalooban. Kaya sabi nila, ano pang gawin namin? Yes, we believe now that Jesus Christ is our Savior. Anong gagawin namin? Paano ba? So sinagot sila, no? Peter. Sumagot si Pedro. Tandaan mo ito kay Charlie, ito yung pinakabalaga ng pagsisimula natin sa pagrelasyon sa Panginoon. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan. Unang requirement sa ating pagrelasyon sa Panginoon, it requires repentance. Kailangan ng pagsisisi. Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan. Pangalawa, magpagbautismo kayo sa pangalan ni Kristo Jesus. Not in the name of the church, not in the name of the founder, but in the name of Jesus Christ. No? Bakit kailangan? Upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Kaya yung nag-exhort kanina, sabi niya Espiritu Santo, matatanggap natin yun. Yung fruit of the Holy Spirit. Dahan-dahan tayong baguhin ni Lord sa ating buhay. Every day sa ating buhay, mayroong
pagbabago. Totoong pagbabago. Pero dahan-dahan yun. It takes years. Slowly, gradually. No? Unang-una matanggal sa atin yung pagmumura. Hindi mo na lang hindi na pala ako nagmumura. Because you have now a relationship with Jesus Christ. No? Nagsisi ka na sa iyong mga kasalanan. Pinagsisihan mo na yung dati mong kasalanan nung ikaw ay bata pa. Naalala ko yung last kong kasalanan. Yung pinakauna kong kasalanan, nagnakaw kami ng papaya. Paborito namin gawin yun, papaya. Ginagawa namin kilawin yun eh. Yung papaya, di ba? Sarap na. Lagyan ng suka. Pero ninanakaw lang namin yun. Pero ibig sabihin, nagkaroon ako ng kaalaman talaga na mali-mali talaga yun. 38? Sabi dito? 38? Ulitin ko? 38? Ang liit, no? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magbautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo ipatawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Ang pinakamalaga dito is pagsisihan mo yung kasalanan. Accept that you are a sinner. Accept that you are a sinner. And believe that because Jesus Christ died for you, patatawarin ka niya. Ulitin natin sa Roma. Sa Roma. Diba? Sabi dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na iyong Panginoon. Jesus is your Lord. Kaya pagbanggitin mo yan, powerful yan, kakaroon ka ng declaration that Jesus Christ is Lord. You believe that He died for you. You believe that He is your Savior. Basahin natin sa Roma. Roma. Yan. Roma chapter 10 verse 9. Ito yung Kuya Charlie. Roma chapter 10 verse 9. Sabi nito, kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon, kung ipapahayag mo daw sa iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kuya Charlie, si Lord lang ang Panginoon na nakakalam sa buhay. Hindi, di ba, hindi pa kita tayo magkakilala. Pero si Lord lang ang nakakilala sa iyo. He knows everything you. Nung ikaw pa ay nasa sinapupunan na yung nanay, hanggang ikaw ay lumaki, siya lang nakakalam sa buhay mo. And this is the invitation. That is the good news. Sinabi ko sa iyo kanina. Jesus Christ died for you. Kaya sabi dito, sa unang praying ko, chapter 15. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita. Good news, magandang balita. Ipinangaral ko sa inyo, iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Pundasyon ng ating pagkikipagrelasyon sa Panginoon. Itong mabuting pagtanggap natin sa mabuting balita na si Jesus Christ ang iyong tagapagligtas. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinaghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinabi sa kasulatan. That is the promise of God. He will save us through Jesus Christ. That is good news. Pinakapundasyon ng ating pananampalataya, Jesus Christ is your Lord and Savior. And this is the truth. Dito pa lang alam mo na kung saan ka pupunta. Naniniwala ka ba doon, Kuya Charlie?
Pero kailangan natin ano sa Bible. I-prove natin sa Bible. Siya ang sasagot niyan. No? Si Lord ang sasagot niyan. Okay? Chapter 5, verse 11. No? Sabi dito, ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Binigyan ka ng buhay na walang hanggan. At ito'y makakamta natin sa pamamagitan ng kanyang anak. It's through Jesus Christ. Ang sino mang pinanahanan ng anak ng Diyos, kung sino daw mayroong Jesus Christ sa kanyang buhay, ay mayroong buhay na walang hanggan. You have eternal life. Ngunit ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Kung wala kang pundasyon na pananampalataya sa Panginoong Isus, kung hindi mo tinanggap na ikaw ay makasalanan, hindi ka nalalalig that Jesus Christ died for your sins, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya karamihan sa tanong, dito pa ba malalaman mo kung saan ka pupunta? Kaya karamihan ng mga tao talaga, hindi ko po alam. Kasi nakabase pa rin sila sa kanilang gawa. Hindi sila nakabase sa kanilang faith sa Panginoong Isus. And we should believe this truth in the Bible. Kasi sabi niya, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. The purpose of the Bible is, kasi tayo, to see is to believe. Pag hindi natin ito mabasa at ikwento ko lang sa iyo, maniniwala ka kaya sa akin? Hindi. There should be a proof, and the proof is the Word of God, the Bible. John 17, sabi natin ha? John 17. John 17. John 17, chapter 3. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makikilala kanila, ang isang at tunay na Diyos, ang makilala, si Kristo na iyong isinugo. We should know Jesus Christ in our life. Kaya tanungin natin ng ibang mga tao, you know Jesus Christ? Yes, I know Jesus Christ. Anong ginawa ni Jesus Christ sa'yo? Hindi na nila masasagot. Kasi wala silang relasyon sa Panginoon. Wala silang alam sa salita ng Panginoon. At we are so blessed na nakakarinig at nakakabasa po tayo nito. And it takes time. 39 years bago mo pa nalaman itong truth. Huwag isama yung 1-year-old. Grade 1 na lang. So, 31 years bago mo nalaman ang katotohanan. Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Yan ang pinakamaganda. Kaya, Charlie, si Lord lang ang nakakalam sa buhay mo. Siya, naintindihan mo ang good news. Merong invitation dito sa Bible. Merong invitation dito sa Bible. And from your heart, you decide, and ikaw ang mag-decide, hindi ako. Kasi nag-share lang po ako, and kung naintindihan mo, you can decide. Merong invitation sa Lord. It's in the Bible also. Meron siyang invitation sa'yo. Sabi niya dito, sa Pahayag. Pahayag chapter 3. Sabi dito, verse 20. Verse 20. Ito, 20. Wait, malakas ko natin mga pahayag. Ito. Chapter 2, verse 20. Pahayag, chapter 2, verse 20. The 3:20 pala. Yes, that. 3:20 sabi dito. 20. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung dirindin naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasama. The Lord is inviting you to come in. No? Do you believe that Jesus Christ died for you? It is through Jesus Christ that you will be in heaven? Do you believe that Jesus Christ is the only way, the truth, and the life? No one comes to the Father except through Jesus Christ. And this is yung niya Kuya Charlie sa Corinto kanina. Sabi niya dito.
Sa Roma chapter 10. Sabi dito sa verse 9. Verse 9. Maliit talaga, no? Maliit. Verse 9. Kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos, nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon naliligtas. Ibig sabihin, ang genuine faith is galing sa puso. Kahit anong sabihin mo externally, pero kung ang puso mo ay marumi, magiging fake pa rin yun. Pero si Lord ang nakakalam sa kilaliman ng puso mo kanya. Do you want to declare Jesus Christ as your Lord and Savior? Amen? And do you want to know Jesus Christ for the rest of your life? Amen. Praise God. Inilit ka namin sa short prayer. This short prayer is just, panimula mo lang. And then later on, ikaw na mismo ang tuturuan ni Lord paano mag-pray biblically. And later on, malalaman mo yan sa patuloy na pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. Are you willing to declare Jesus Christ as your Lord and Savior? Kuya Charlie? Oh, praise God. Okay. Halika kayo mga kapatid, let's join. Sabi ko doon sa Bible kay Charlie, hindi natin i-share sa'yo, pero sabi doon sa Bible, libo-libong anghel ang nagsaya ngayon sa bawat sa isang makasalanan na bumalik sa Panginoon. Nanggaling kami doon, no? Sa hindi namin alam, nagmamalaki kami, but the Lord humble us. We are sinners, and it's because of Jesus Christ, naging karapat-dapat na kami sa Diyos. Ikaw din, this is your personal prayer. Libo-libo, millions yata. Libo-libo lang ha, tinanong dito. Pero mabilang kaya natin yung mga anghel sa langit. Baka millions, no, ng mga anghel ang nag-celebrate ngayon sa langit. This is the first step, knowing your purpose. How great God in your life. How God is great sa iyong marriage. How God, kung gaano siya kadakila sa iyong pamilya, sa iyong mga plano. Kita mo, nandito pa tayo mga iba't ibang edad. Ilang edad mo na kay Glenn? 53 po. Mapalad si Kuya Glenn, no? Nakaabot na siya ng 50 and extend pa yung life kasi mayroong ipapagawa si Lord sa buhay natin. Sa buhay mo. Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Hindi pa tapos si Lord sa buhay namin. Kaya isa ka sa gagamitin ni Lord upang mangyari ang purpose niya. No? Lord to God, no? Sa buhay ko ni Kuya Charlie. Palapakan po natin si Lord. Closer tayo. Closer natin. I-enhance natin si Kuya Charlie. Closer. Praise the Lord. Lord, thank you for this church na ginamit niyo po, LOH Mark, upang maging isang daluyan ng pagpapala sa buhay po ni Kuya Charlie. Thank you for the leadership here. Panguna po ni Pastor Jules, sa mga lingkod niyo po Panginoon, sa mga lingkod na patuloy niyo pong minumon sa kanilang buhay po. Muli kami po nagpupulong ng papasalamat sapagkat hindi po ito